Sino nga ba ang totoong traidor sa taong bayan? Sino nga ba ang totoong traidor sa ating bansa, mga kapatid? Abay, malalaman natin dito yan, mga kababayan ko. Meron palang gentleman's agreement. Hindi man lang nalaman ng taong bayan. Abay, pwede ko na itong matawag na isang taksil sa ating bayan, taksil sa ating konstitusyon, mga kabayan ko, taksil sa ating bansang Pilipinas. Magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. I remember the day nung sinabi niya, mga kababayan ko. Tinanong siya ng isang magsasaka bago ko mag-umpisa, mga kababayan ko. Tinanong siya ng isang magsasaka sa isang pagtitipon o forum o debate noong panahon ng 2016. Sabi nung magsasaka, paano mo kami mapoprotektahan? Paano nyo kami mapoprotektahan sa panggigipit sa amin ng China, kaming mga mangingisda? May sumagot, mga kababayan ko. Ang gaganda naman lahat ng sagot ng mga alam niyo na, yung mga kandidato. Pero nang ibabaw yung isa. Sabi ng isang kandidato, mga kababayan ko, kapag ako nanalo bilang presidente, pupunta ako ng West Philippine Sea, magpapababa ako sa isang sa barko malapit sa West Philippine Sea, bibitbitin ko yung bandera ng Pilipinas, tapos itatayo ko doon sa kanilang inaagaw na teritoryo. Magpalakpakan ng taong bayan, mga kapatid, at talagang pumalakpak, standing ovation itong tao na to. Mga kapatid, sa sobrang galing niyan at nauto niya yung taong bayan. Nanalo naman ang presidente, in fairness. Kaso, ang problema, mga kapatid, pagbaba niya, eto yung nangyari. Ano nga ba ito pala yung sagot sa pagwawagayway ng bandera. Ito pala yung sagot, mga kababayan ko. So, panoorin natin, pakinggan nyo mabuti. Ito pala yung tinatawag natin na isang gentleman's agreement. Sana all. Tuloy. Daw ang pinasok noon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping para hindi na magtayo ng mga dagdag na struktura malapit sa BRP Sierra Madre. Ayan, pag-usapan natin to, maganda to Isa palang gentleman's agreement ang pinag-usapan ni President Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Naku, dito pa lang sa balita na to, mga kababayan ko, ay delikado si Digong dito, mga kababayan. Alam nyo po ba paano ko nasabi, mga kababayan ko? Alam nyo po ba, mga kapatid, bawal po sa konstitusyon yung ginawa ni Digong, mga kababayan ko. Lalong-lalo na usaping bayan o bansa, mga kapatid. Yung gentleman's agreement. Alam nyo po ba, pinaganda lang yung term na gentleman's agreement mga kababayan ko Ang usapan niyang verbal hausyaw. Mahirap yun, mga kapatid. Verbal. Hindi pwede na verbal ang usapan. Bay, nakakatakot po yun, mga kababayan ko Nakakatakot po yung verbal agreement nila. Nakakatakot po yung mga ganung pag-uusap, mga kapatid. Number one, no nakikita ko dito, mga kababayan ko, napaka delikado po ng ginawa ni Pangulong Duterte na pwede po siyang makasuhan. Pwede po siyang kasuhan ng gobyerno. Kung gustuhin ni BBM ngayon yan at mapatunayan natin yan na may verbal agreement sila, yari siya dito, mga kababayan ko. To be honest, yari siya dito talaga. Wala siyang kawala dito, mga kapatid. Yan po ay bawal ayon sa ating meron pong dilabag itong matandang Duterte, mga kababayan ko, na hindi naaangkop sa ating pakikipag-usap sa ibang bansa. Tuloy natin.
Yan ang binunyag ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. O yun, tanyo ha, nagbunyag pa sa kanya si Roque. Tuloy. Pero git niya, wala sa kasunduan ng aalisin ang sumadsad na barko sa ayungin. Nasa frontline ng balitang yan si Camilo Samonte. Pero wala daw sa kasunduan na daw na yun, sa gentleman's agreement, yung tawag nito, itong pag-aalis daw ng ng BRP Sierra Madre. Ano ba talaga? Tuloy natin. The Philippines broke its promise. Yan ang paulit-ulit na iginigiit ng China tuwing hinaharas ng Chinese Coast Guard ang mga barko natin sa West Philippine Sea. Pero Ayan na. ano nga ba itong kasunduan na sinasabi ng China? Ayan na. Ngayon mga kababayan ko, kung mamumulat po kayo sa sinasabi natin, dito nyo maiintindihan mga kababayan ko na may ginagawa itong China right now na matindi-tindi sa Pilipinas at may dahilan silang matindi kung bakit binobomba tayo ng ganito. Oo, mga kababayan ko, kung bakit tayo binobomba ng China ng ganito, mga kababayan ko. Bunyag ni Atty. Harry Roque na naging tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng kasunduan noon si Duterte at ang Beijing kaugnay sa West Philippine Sea. Nakapaloob daw sa kasunduan na ito na panatilihin ang status quo o walang magbabago sa kasalukuyang estado sa pinagtatalunang teritoryo. Ayan. O, ayan. Ito dito pa lang mga kababayan ko, makikita nyo na yung naging problema. Nagkasundo pala si Duterte at ang Beijing, mga kababayan ko, na walang mababago sa West Philippine Sea. Ano yung ginawa ng China doon sa pagtatayo sa island natin, tinayuan ng airport? Ano yung ginagawa ng China ngayon, mga kababayan ko? Alam nyo sa totoo lang mga kapatid pag sinabing walang mababago, hindi na, yung ibig sabihin ba niyan kasama ba yung BRP Sierra Madre na hindi natin gagawin? Putya, barko natin yan sa totoo lang. Kaya ko hindi aalis, kaya gustong gawin ng China mga kababayan ko long term tayong pahirapan mga kababayan ko. O sige, magbabantay kayo diyan pero wag yung gagawin yung BRP Sierra Madre kung tutuusin mga kababayan ko, weak leader pala talaga to si Duterte. Kasi nung panahon ni Marcos mga kababayan ko ito kwento sa akin ng mga matatanda. Nung panahon ni Marcos, binobomba ni Marcos pag may nagtayo ng istruktura diyan. Ang Vietnam, nakatikim sa atin yan, mga kababayan ko, binomba natin yan. Kaya ito, nakakatawa to mga kababayan ko. The most weak leader. Sumabay sa mga Chekwa. From Direk Perdi Valera, praise the Father. Ayan. O, si Direk Perdi, alam nyo na, mga kababayan ko, kung paano mamahalin yan, Kumakain niya ng buo. Isang taas mo lang, ubos lahat. Tuloy. Ibig sabihin, walang construction materials at repair installation na gagawin sa BRP Sierra Madre. Biruin mo, ganyan katangama ang Duterte administration. Hindi, sorry for my words. No, mga kababayan ko Please, sorry for my words. Please pardon me, mga kababayan ko. Please pardon me. No? Biruin nyo, yung ating tandaan nyo to mga kababayan ko, hindi lang to isang barko na isinadsad dyan. There is a big purpose, mga kababayan ko. Hindi lang to isang barko na isinadsad dito, mga kababayan ko, para protektahan ng ating soberenya, mga kababayan ko. Alam niyo po kung bakit sinadsad yan dyan? Para maging base militar natin doon sa West Philippine Sea. Beside doon, mga kababayan ko, naitapik ko na sa inyo, naitakil ko na sa inyo kung ano yung lakas nito kahit sira-sira to. Pag ito sinubukang gibain ng China, pag ito sinubukang tanggalin ng China, mga kababayan ko, yung treaty na tinatawag natin, mga kababayan ko, nabubugbugin sila ng Amerika, tototohanin yun mga kababayan ko, kapag ito sinira nila. Kaya nga mga kababayan ko, kaya nga ginawa ng China, gentleman's agreement tayo pwede kayo mag-resupply mission dito. Pero, pag magigiba na yung barko na yan, wala na kayong gagawin, hindi nyo na pwedeng itayo yan, hindi nyo na pwedeng pagandahin pa yan. Kailangan, ito na yan. Pero yung China, gawa ng gawa. Lagay ng Chinese militia, di ba? Mga kababayan ko, tas tambak ng mga koral. Abay, ang gagaling mga kababayan ko, sila lang ang pwedeng gumawa ng ganun. According to sa mga isda na taga ron, na nakaraita natin sa social media na nagpo-post, yung Subi Reef, mga kababayan ko, tinambakan na po ng mga Chinese militia ng mga patay na corals. Mga kababayan ko, yung Subi Reef kaya ngayon mga kababayan ko, aligagang-aligagaan China mga kababayan ko, na hanggat malakas sila, susulitin nila, kukunin nila, susuyurin nila. Habang ang Pilipinas, mga kababayan ko, nananatili pa rin tayo sa gentleman's agreement ni Duterte, na yung ating base militar na barko natin na nasa serbisyo, mga kababayan ko, nasa serbisyo po ito,
no, nasa serbisyo, ay nabubulok na lamang at hayaan na lang natin masira. Abay, ang problema mga kababayan ko, hindi naman Duterte ang administration yun. Baka Marcos to. Mga kababayan. Tuloy. Walang construction materials at repair installation na gagawin sa BRP Sierra Madre. Ang status ko as is where is. Walang gagawa ng further improvement sa kahit anong infrastruktura na meron na naroon. Ha? Instruction ha? Galing pa sa'yo yan. At wala ring bawas, no? So yun ang ibig sabihin ng status ko. Kung ano yung naroon na, hayaang manatiling ganun lamang. Paano in China gumagawa ng mga infrastructure? Sunod-sunod yung pagdadump nila ng mga patay na coral. Alam niyo yung patay na coral na yun, mga kababayan ko, pandagdag yung pangangat para lumutang yung isla mismo. Yun ang ginagawa ng China, mga kababayan ko. At FYI, mga kababayan ko, para sa akin, bago tayo tumalon doon, you know what's the reason kung bakit nila kinukuha yan, mga kababayan ko? Hindi sa lamang langis, hindi sa langis yan, mga kababayan ko. Inukuha nila yan, ang West Philippine Sea because gusto nilang kontrolin yung maritime law. Kung ba yung maritime pagruta ng mga barko dyan, mga kababayan, malaking pera kasi at besides doon, malaking bearing yon sa international law. Doon sila magiging powerful pa. 'Di ba? Nagpapalakas ang China sa maritime law, mga kababayan ko. Pero sabi ni Roque, verbal agreement lang ang naturang kasunduan. Kahit na, pwede pa rin kasuhan si PRRD dyan. Wala naman pag foreign relation ang pag-uusapan natin, lalong-lalo na soberenya pa ng Pilipinas ang itinataya mo, kailangan by law. Hindi pa pwede yung verbal agreement. Anak ng teteng, marunong tumupad ang China sa verbal agreement. Mga kababayan ko, pangahawakan nila yan. Nauto si Duterte. Ni Xi. Pre-navigation. Tsupaeng. Diba, imagine niyo yun, nauto si Duterte dito. Ano masasabi ng mga Dutertards dyan? Ng mga DBS dyan? Diba? Tuloy. Hindi po siya tratado na magbabayin si Presidente BBM. So totoo po, yung gentleman's agreement na yan was valid only sa administrasyon ni Presidente Duterte at ng China. Ngayon, ang problema, kayo lang pala nakakaintindi niyan. Pero tandaan nyo, ang China, pinanghawakan yung sinabi nyo. Panalulusutan ni Duterte ito ngayon. Tandaan nyo, mga kababayan ko, ulitin ko. Hindi pwede yung ginawa ni Duterte na verbal, na gentleman's agreement. Bawal yun. Wala sa konstitusyon yun. Lumabag siya doon para sa akin. Pero ang tanong, ano ba yung mas mabuti na naging polisiya? Yung dati, na meron tayong kapayapaan dyan sa West Philippine Sea? Oo, maganda naman yung polisiya na ginawa nyo nun. Di ba? Nakapagtayo nga ng panibago, nakapagpalawak pa nga ng base yung mga Chekwa doon. Kung tutusin, talo tayo eh. Kung tutusin, talo tayo mga kababayan ko. Kaya nga nakakaasar eh. Kung alam lang namin to noon, mga kababayan ko, iningay namin to dito eh. O yung ngayon, na malapit na tayong magkaroon ng gera. Sa kabila niyan, nilinaw ni Roque na walang kasunduan ang Pilipinas at China na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gumawa lang daw ng paraan si Duterte para matigil ang pambobomba ng water cannon tuwing may resupply mission. Ganito. So parang pinalalabas nyo ngayon sa media, inuto ni Duterte si Xi Jinping. Inuto ni Duterte yung China para makapangisda lang yung mga mangingisda. Kaya pala katwiran niya, kunin natin yung laman ng laman dagat, hayaan nyo na ang China mag-ano dyan, sabi nga ni Duterte. Kaya pala nasasabi niya yun. Now I know, mga kababayan ko, di ba? Di ba? Ang ganda ng ginawa nila, no? Sabi ko sa inyo, lahat ng gagawin mo, meron niyang katapusan at may hangganan, may expiration. Mga kababayan ko. Paano ba yan? Hindi nanalo si Sara Duterte, hindi nanalo pambato niya. Ang nangyari, mga kababayan ko, Marcos administration, igigit ng Marcos yung karapatan niya dyan. Kasi nung panahon, sabi ko nga sa inyo, nung panahon nga ni Ferdinand Marcos Senior, di ba? Pag may nagtayo ng infrastruktura, binobomba niya. Ganun katindi. Tuloy. Si Presidente, nag-isip siya ng pamamaraan para maging mas mapayapa at mas maging mainit ang samahan natin. Sa tingin ko, hindi yan. Naging mainit nga samahan natin. Tignan mo, di ba? Pinaalis niyo yung Amerika sa Pilipinas. Tinanggalan nyo ng EDCA. Di ba? Naging maganda nga relasyon nila, mga kababayan ko, di ba?
naging maganda nga yung relasyon ng Pilipinas at hindi pala, sorry. Hindi pala Pilipinas, naging maganda ang relasyon ng mga Duterte sa China. If we say na naging maganda ang relationship ng Pilipinas, that's too impossible eh. Because 60% of the Filipino or 80% of the Filipino, maybe 80% of the Filipino, baka 90% ng Pilipino ay hindi pabor sa China. Baka yung 10% kayo lang. Diba? Naging dehadong Pilipinas dahil nung panahon na nagkaroon tayo ng mabuting relasyon, tumaas talaga ang kalakalan. Oo, tumaas talaga kalakalan. Tumaas ang mga investments ng China rito. Oo, kaya nga tumaas yung GDP natin, di ba? Ang daming naghirap, ang daming nawalan ng trabaho. Tumaas talaga yung kalakalan. Tingnan mo, di ba? Tumaas yung gasolina. Tumaas yung gasolina during Duterte days, wala pang Ukraine war. Tumaas yung sili. Grabe naman ang magbibigay ng China, no? Ang galing naman ng China. Sila pala nagpasok dito, no? Hiyang-hiya na naman ako sa 8 oligarchs natin na nagtanggol sa Duterte administration. Diyos ko, kung alam nyo lang ginawa niyang mga kampo ni Henry C. at ng San Miguel, kung paano binangon. Diyos ko po. So, at tumaas din ang tourist arrivals galing sa China. Oy, ang dami. Totoo yan. Tumaas din ang tourist arrival. Tourist arrival nga ba? O baka mga pogo arrival ito na nagtrabaho sa Pilipinas. Galing talaga, no? Duterte legacy. Ikaw ang kailangan para sa pagbabago ni Rodrigo para sa pagbabago. Huwag nga aras, isang bala ka lang. Praise the Father. Galing ang legacy ah. Iginiit din ng National Task Force on West Philippine Sea na walang kasunduan ng dalawang bansa na alisin ang BRP Sierra Madre. Wala ring dokumentong magpapatunay rito. Ayon naman kay Task Force Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China ang may paulit-ulit na paglabag sa pagharang sa ating resupply mission. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na illegal ang mga pangakong binitawan ni Duterte sa China. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa BRP Sierra Madre, iyan ang Ito na pinakamaganda to. Ito yung resulta ng mga maka-Duterte. Ito resulta. Diba? After ng gentleman's agreement ninyo, ito na po yung resulta, no? And this is the result. Yung mapayapa, matiwasay na napagtagumpayan ng ng Duterte administration sa pakikipagsama, pakikitungo sa China, nabigyan ng maganda na trato ang ating mga fishermen at ang ating bansa. Ito na po mga kababayan ko, ano? Mr. Duterte, former President, spokes, pakinig po kayo. tiniyak ng AFP kahit pa mas nagiging agresibo ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa video na ito nakuha mismo sa loob ng resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 nitong Sabado, animoy binabagyong bangka sa lakas ng kaliwat ka ng water cannon ng mga barko ng China. Kanya-kanyang cargo ang mga crew at meron pang napadasan. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Biruin nyo mga kababayan ko, meron tayong sugatan na sundalo mga kapatid. Galing talaga ng agreement ng mga Duterte, no? Di ba? No? No? Imagine ninyo, no? Hiyang nakakahiya naman sa mga Duterteng binomba yung ating mga sundalo. No? Nakakahiya naman. No, mga kababayan ko, mga kababayan ko, ito resulta to eh. Magaling talaga yung Duterte. Napakagaling ng nagawa nila sa bansa natin. Tignan nyo naman. Diba? Ito ang resulta mga kababayan ko. Tignan nyo, papanoorin nyo po ulit. Biruin nyo, nagmukhang kawawa at mukhang daga nagtatago sa isang hawla na pinakawalan sa isang batsyang punong-puno ng tubig at binubomba ng water cannon. Ang galing talaga ng mga Duterte. Bilib na bilib ako eh. Oh, galing. Tuloy. Kahapon personal na kinumusta ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sugatang sundalo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa, Palawan. Ginawaran sila ng Medal for Wounded Personnel bilang pagkilala sa ipinamana silang katapangan. Ayon pa kay Browner, ang panibagong pambobomba ng tubig ng China ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos nila kumpara sa mga nakaraang resupply mission. Ay,
Kita nyo naman, no? Sa BRP Sierra Madre. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yun, ano? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binugat ng kanilang water cannons. Grabe, oh. Tignan nyo, mga kababayan ko. Grabe to. Grabe talaga. Diba? Pero hindi tayo nagpatinag, mga kababayan ko. Hindi tayo nagpatinag. Hindi naman tayo nagpatinag dyan kung mapapansin ninyo. Kung mapapansin ninyo, nakapagdala pa rin tayo ng resupply mission. Nakapagdala pa rin tayo, mga kababayan ko. Napagtagumpayan pa rin natin, mga kapatid. Yan po pinakamaganda doon, mga kababayan ko. Hindi tayo nagpabudol. Kabila niya na naihatid pa rin ang mga supply na pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa pamamagitan ng rubber boat. Nakalisot man itong Kita nyo yan, mga kababayan ko, ha? Kung may pang-repair material na dinadala dyan, imagine ninyo yung itsura nung pagkain, itsura nung kaya bang isa lang yun sa isang gala pang-repair? So ibig sabihin pala niyan, mga kababayan ko, nakakatawa, ha? Ang China, lagi pala nakatutok dyan, nakamonitor. Kumbaga nakamonitor. Chismoso eh. Oh, ito na, sabi ng China. Ito, Philippines, magkakabit na sila ng nire-repair yung barko nila. Ang dami namin nakikita. Ayun pala, naka-binocular lahat. Nakakita namin dito, nag-repair sila. Kailangan harangin to, basain natin yung mga gamit nila. Inalupit ninyo. Ganun pala galawan nyo dyan. Kung makikita nyo, puro pagkain ng dala, babasain ninyo. Alam mo, sa totoo lang, buti nga dito, di na ako magtataka, Please, huwag nyo gagawin to, ha. Huwag kayong maninibago sa mga Chinese na nakikita nyo dito sa Pilipinas. No? Yung mga nakatira Pilipino-Chinese, ha. Huwag kayong sasama ng loob sa kanila. You know what's the reason kung ba't umaalis yung mga yun sa China? At this is the reason. Pangit yung pamamalakad nila at ganito kabastos. Kung ganito nagagawa nila sa atin, ganun din sa kanilang mga tao sa China, mga kababayan. Tuloy. Sabado, paano na kaya ang susunod na resupply mission ngayong mukhang gigil ng China? Ayon kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, walang makapipigil sa resupply mission ng Pilipinas. Pwede pa naman daw gamitin ang resupply boats na Unay Zamay 1 at 3. Under repair and maintenance naman ang Unay Zamay 2 at 4, pati na rin ang ML Kalayaan. Balak na rin daw ng AFP na magpatupad ng panibagong taktika ngayong mas agresibo sa dagat ang China. Dapat lang. Kasi bakit? Nilaglag tayo ng dating Pangulo eh. Pinag-aaralan din ang mga plano sa posibleng worst case scenario. Pero sa ngayon, magtitimpi raw ang AFP alang-alang sa kapayapaan sa rehiyon. Diyos ko, ang haba ng pasensya ng AFP, oh. I can imagine nung napapanood ko yun, tumatagilid yung barko natin. Parang parang sa akin, totoo lang, ha. Parang tayo sinasampal, eh. Totoo lang. Alam mo yung sinasampal tayo na lumalaban tayo, gusto natin lumaban, pero pinusasan tayo, mga kababayan ko, yung mga kakampi natin. Gusto natin palagan tong mga Chinese na to at palagan tong mga to. Kaso nga lang, mga kababayan, maraming madadamay na tao eh. Mga kababayan ko eh. Kaya saludo ako dun sa mga tao na kasama to nagre-resupply mission. Mga sir, kung nanonood po kayo, saludo po ako sa inyo, sir. Salamat po sa pagmamahal sa bayan natin. While we are enraged and disgusted with the actions of our adversary in the West Philippine Sea, ayaw din natin magkagulo kasi walang panalo. Walang panalo kung magkakagulo. Tama. Walang panalo talaga. Ang panalo dito, mga Duterte. Ay, naku. Ayaw ako magsalita eh. Maging ang South Korea, Canada at Australia, nagpahayag na rin ng pagkabahala sa mapanganib na water cannon attack ng China sa resupply boat ng Pilipinas. Banta raw ito sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. Ayan, mga kababayan ko. Ito totoo lang, sa totoo lang. Disgusted with the actions of our adversary in the West Philippine Sea. Ayaw din natin magkagulo kasi walang panalo. Walang panalo kung magkakagulo. Maging ang South Korea, Canada at Australia, nagpahayag na rin ng pagkabahala sa mapanganib na water cannon attack ng China sa resupply boat ng Pilipinas. Banta raw ito sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. Ayan, mga kababayan ko. Anyway, thank you TV5 Brian Castillo for your news. Ito mga kabayan ko. Totoo naman yung sinabi nila dito, walang mananalo, walang matatalo, pero may panalo talaga dito, mga Duterte. Bakit, mga kababayan ko? Di ba kayo nagtataka, mga kapatid? Bakit atatat ngayon sila napaupuin si Sara? May rason tayo dito, mga kapatid. May rason tayo dito. Ito ito yung interpretation ko sa nakikita ko ngayon.
Yun ang reason, Sara is a pro-China eh. Duterte is a pro-China. And yung mga aliporis ni Mao nasa China. Ang pinapakita ng China, hindi tayo magkakasundo dito kung hindi kaalyado namin ang pauupuin nyo. Ganyan ang strategy nila, mga kababayan ko. Pag hindi ka pro-China, agresibo kami sa'yo. Kung pro-China ka, mangisda kayo sa bakuran namin. Diba? Alam mo, nasabi na rin ni Duterte yan one time mga kababayan ko Nasabi ni Duterte yan, kunin natin yung laman dagat, bigay natin sa China yung dagat. Mga kababayan ko, hindi naman pwede yun. Ang pagtalikod sa ating soberenya, mga kababayan ko, isang malaking kalokohan at kalapastanganan, lalong-lalo na sa bansa natin. Kagaya na sinasabi ko, hindi ako magsasound ulit ito sa inyo. Ang soberenya ng Pilipinas, ipinaglaban niya ng ating mga bayani. Idiniin ng karapatan, diniin ng ating mga bayani ang kagustuhan nila na may bigay ang ating kalayaan sa atin. Lumaban niya si Bonifacio, lumaban niya si Luna, lumaban niya si Rizal. Ang dami namatay para sa bayan natin. Tapos para ipaglaban lang soberenya natin. At sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko, ang Mindanao ay minsan na rin sinakop ng China. Hindi sila nagtagumpay because nung panahon ng mga datu pa, mga kababayan ko, tinaga sila ng tinaga. Kahit advanced na ang kanilang gamit at meron na silang pulbura. Kaya nga nagtataka ko, mga kababayan ko kung papansinin nyo ngayon, ba't gusto ng mga Duterte na maging pro-China tayo at gusto nila, mahirap po yun. To be honest, mahirap po yun. Yung ginagawa ng China na yan, panggigipit sa atin dito, mga kapatid, panggigipit sa atin dito, yan po ay lantarang pambabastos. Hindi lang sa ating gobyerno, hindi lang sa ating soberenya, pagpapakita yan ng marahas na kaya nilang gawin sa ating bansa. Remember yung mga scientists natin, mga kababayan ko, biruin mo, helicopter, andito yung mga scientists natin yung helicopter na sinlaki ng mas malaki pa sa Huawei Bell, na AH Bell natin, na mas malaking AH Bell, mas malaking LEC, paliparang ka sa ibabaw. Kung yung mga scientists natin, kung hindi matatalino yung mga yan, kung nakahawak lang yan, walang mahawakan na matino yan, lumipad sa dagat ng ganon, hindi po biro ang propeller ng helicopter pag nag-hover. Pag nag-hover dun sa ibabaw. Napakadelikado ng ginawa ng China. Mga kapatid, kaya nga po nakakadismaya Natitiis po ng ating dating pangulo na ganito. Alam mo ito lang yan. Ito advice ko lang, no. Total naman Mr. Duterte, nagawa mo na magkaroon ng gentleman agreement. Di ba nakakausap mo naman si Xi? Bakit hindi mo kausapin? Bakit hindi mo tapatin si Xi? Bakit hindi mo kausapin si Xi Jinping ngayon? Diba? Total naman, nakakausap mo, diba? Close kayo, magkaibigan kayo. Kahit wala ka sa power, nakapunta ka doon. Na-meet mo si Xi Jinping. Bakit hindi mo kausapin? Bakit hindi mo siya tapatin ngayon at bigyan ng kung talagang ganyan, diba, mga kababayan ko? Hindi tayo magkakaroon ng problema. Kesa yung nananahimik ka dyan sa bahay mo, hindi ka nagsasalita, mas lalong isang malaking kalokohan yun. Well, mga kababayan ko, abangan natin yung susunod nitong mangyayari sa pag-resupply mission ng ating kasundaluhan sa ating mga tao, sa ating tropa doon sa BRP Sierra Madre. Pero, kung dumating man po yung araw, siguro mga kababayan ko, wag naman sana dumating o dumating man, mga kapatid, hindi ako mangingiling na sumama sa ating sandatahang lakas. Nag-CIT naman ako Sa pabor, reservice po tayo. Mga kababayan ko. Kaya handa po tayong tumugon sa panawagan ng gobyerno natin. At willing po kami doon, mga kababayan ko. Actually, nag-uusap-usap kayo magkakaklase. Gera to.